Hi guys! Welcome back again to our channel. For today's video, itutur namin kayo dito sa Canmore. Isa ito sa pinakamagandang town sa Alberta, bukod sa Banff syempre. Papakita namin sa inyo kung bakit nga ba sikat ang Canmore sa Alberta. Guys, yung Canmore is a town here in Alberta. Rocky Mountains, malapit siya sa Calgary. So kapag galing kayo ng Calgary, ang travel hours is nasa 1 hour, no? 1 hour or 1 hour and a half. So karamihan ng mga bakasyonista or tourist, they are staying in Canmore and renting Airbnbs or mga hotels kumpara sa Banff. Kapag ang target na place talaga nila ay along Banff, papuntang Lake Louise or Jasper, normally most of the people are renting Airbnbs and hotels in Canmore kasi mas mura siya dito kumpara sa Banff, mas family friendly, sobrang ganda din, kagaya din ng Banff, napapaligiran din siya ng mga bundok. So anywhere you're going to see or you stop by in Canmore, you will directly see the mountains all over. So guys, may dumaan na mahabang train. So yung train na yan, hindi yan for customers. Yan ay mga goods and products na i-deliver nila sa iba't ibang area ng Canada. Yung population pala dito sa Canmore ay nasa humigit almost 16,000 na ngayon. Kasi nung dumating ako noong 2022, mga nasa ano lang to 15,000 lang yung population ng Canmore. Pero ngayon mga nasa 16,000 na siya. Sabi ko nga kanina, kung gusto nyong magstay, whether Canmore or Banff, ang Banff kasi guys offers the heart of a national park. At saka maraming shops, maraming restaurants na pwede nyong pagpilian, maraming entertainment, while yung Canmore naman provides a quieter and more affordable rental of housing, Airbnbs, hotels, and syempre less crowded experience. So dito sa Canmore, mas less crowded siya kumpara sa Banff. Sa Banff kasi halos lahat doon na talaga nag-stay kapag gusto nilang mag-ikot-ikot. Ayan guys, so dito na tayo ngayon sa pinaka Canmore. Marami naman kaming mga establishment din dito kahit papano kasi progressive na tong town na to. Yan, so napapaligiran kami talaga ng napakadaming Airbnbs and hotels. So karamihan ng mga hanap buhay ng mga tao dito ay cleaning kasi ang daming hotels and Airbnbs na pwedeng pagpilian. Though guys, hindi ganun kamura yung mga hotels dito or Airbnbs. Minsan lalo na kapag summer, nag-range ang pinakamababa sa 300 to 400 per night. So per night na yon. Magmumura lang siya kapag winter season, ganyan, or fall going to winter. So ang mga buses din pala dito kagaya niyan, natapat tayo sa public transit. So yan, isa yan sa mga Airbnbs dito guys, Coast Hotels. Katabi niyan ay may mga restaurant bars dito, ice cream, may Edo Japan din. And then mayroon din ditong bilihan ng mga liquor, and then Canmore convenience store. So dito yan sa pinaka main ng traffic light sa Canmore. So guys, yung mga means of transportation dito sa Canmore ay libre ang mga buses as long as you're going to ride in the bus along the town lang. So less din yung traffic dito guys, pero ngayon madalas namin na-encounter yung traffic kasi nga ang daming mga construction na ginagawa. So construction madalas nangyayari kapag summer. Ayan, so ayan yung mga mountains na makikita nyo. Zoom natin ng konti. Ayan, so ito ay part lang to ng Canmore. So kung galing kayo ng Calgary, 1.5 hour or 1 hour lang naman. So yan guys, yung mga bundok na nakapalibot dito sa Canmore. Normally wala na kayong makikitang ice sa mga tuktok ng bundok kasi tagtunaw na siya guys. So pa summer na, so sobrang init na din.
Actually, the temperature right now is positive 22 to 23. Kaya, wala nang masyadong mga ice kayong makikita sa bundok. Pero, much better yan guys kung at least kahit papano, mayroon pa sanang ice yan. No? Mas magandang tignan kasi kumikinang-kinang yan. So, eto na, papasok na tayo ng Canmore galing ng grotto. Hindi na natin nakita yung signage ng mismong welcome to Canmore. So, itong area na to, ito ay bandang area na to ng paggrotto. Papasok tayo ngayon ng pinaka-Canmore na town. So, dito pa lang guys, makikita nyo na ang gaganda talaga ng mga houses dito. Makikita nyo na parang ang yayaman ng mga nakatira dito, ano? So, etong Canmore din, isa ito sa town na kung saan maraming mga retirees na dito na rin nagsisettle kasi gusto na lang nilang having a peace. So guys, as you can see, ayan, papunta tayo ngayon sa mga supermarket dito sa Canmore. So meron lang kami ditong Safeway, Save On. Yun lang yung mga bilihan namin dito or supermarket na madali namin napupuntahan para mag-grocery. Tsaka napapansin nyo din, doon sa dinadaanan nating way kanina pa, puro talaga siya bundok. And this is the elevation place. So maraming activities din dyan na ginagawa. Swimming, climbing, and then mga nag-exercise, andyan din. So madaming activities din dyan. I think we can go here. So ito yung supermarket. Malapit lang to kahit na naka-rent kayo dito sa kahit saang hotel or Airbnbs. Anywhere here in Canmore ay nalalakad lang naman yung mga establishment. So another bundok ulit. So pwede rin kayong mag-bus kung medyo malayo yung hotel or Airbnb na napag-check-inan nyo. Mayroon ding bus na nag-i-stop mismo sa tapat ng Save On. So yun nga, sabi ko kanina, free lang yung mga buses dito. So ito guys, ito ang Save On. Limitado lang talaga yung shops na napupuntahan namin dito. Sobrang daming tao ang pumupunta sa Save On at saka sa Safeway kasi dalawa lang talaga silang supermarket na magkatunggali dito sa town. Ayan, so meron din dyan sa loob na Tim Hortons. So karamihan ng mga nag-check-in dyan ang diretso, lalo na kung mga wala silang dalang grocery kasi syempre mas mura kapag magluluto na lang kayo sa Airbnb nyo or hotel nyo. Although may mga shops naman or restaurants na pwede nyong pagkainan, pero yun nga, mahal na yung accommodation or yung renting ng hotel and Airbnb. Siguro mas makakabawi kayo kung magluluto na lang kayo sa mga hotels or sa Airbnbs nyo. Another thing, kalapit lang ng Save On, itong Canadian Tire. Kapag may mga gusto kayong bilhin na naiwan nyo along the way or sa mga bahay nyo, tapos nakarating na kayo dito sa area, meron din ditong Canadian Tire na madali nyong mapuntahan. Open lang tong mga to guys hanggang 9 PM. Ang Save On ay open until 10 PM. And then katabi ng Canadian Tire, dito naman nakalocate ang Safeway. Dalawa lang talaga yung shop na yan na nagiging choice ng mga tao dito sa town. Not unless maluwag yung sasakyan nyo or nakapagdala kayo ng grocery na bago kayo mag-ikot-ikot dito sa town or papunta sa Banff, eh may mga grocery kayong dala, pwedeng din na kayo pumunta dyan sa mga market na yan. Pero yun nga, kung meron kayong madalian lang na products na gustong bilhin, malaki din yung parking lot dito sa area ng Safeway tsaka ng Save On. Meron din kami ditong, yan yung Ridgeview Medical Center. Meron din ditong Starbucks, ATB yung bank dito, Scotia, TD, magkakalapit lang din yan, magkakapit bahay lang. Dito sa Canmore, marami ka din pwedeng magawa. Meron ditong soaring above peaks in the helicopter, exploring hidden caves, hiking, or biking sa mga trails. Madaming pwedeng ma-explore dito guys, sa Canmore din. Meron din kami tinatawag dito na ang dami ding nag-hike sa Halling Peak. Maraming nag-hike sa Grassy Lake. Nag-stroll around Policeman's Creek. Nandito na tayo sa downtown. Marami na tayong makikita dito mga restaurant, maraming bar. Okay, maghahanap lang tayo ng parking. So ito yung makikita sa downtown ng Canmore. Halos malapit na malapit ka na sa bundok. Parang
konting-konti na lang, parang abot mo na yung bundok. So guys, itong Canmore, masasabi ko din na para siyang, alam mo yun, Switzerland. Kasi sa Switzerland naman, syempre more bundok din talaga doon, 'di ba? Pero syempre mas greenery doon. Ang daming naglalakad guys, mga wala na silang mga jackets. Yan, yung mga tourist na yan. Kasi talagang sobrang init na ngayon dito sa Alberta. Kaya wala na tayong makitang ice sa mga mountains. Ayan. Okay, so hindi nyo kailangan na mag-abala na mag-rent ng car kung along Canmore lang kayo, kasi anywhere here talaga ay nalalakad lang. Mas maganda, mas ma-appreciate nyo kapag syempre maglakad kayo, ma-explore nyo yung town. So ganito guys, kaganda ang town ng Canmore. Kaya isa ito sa pinakamagandang town sa Alberta. Kaya isa rin ito sa sikat na town. So, yeah. So here in downtown, may mga parking area din, pero lahat talaga kailangan magbayad. Need to pay. Pero mas mura ang parking dito guys kumpara sa Banff, syempre. Okay. So nandito na kami sa pinaka-sentro ng downtown. Guys, etong area na to, yung straight na yan. So okay lang na nasa gitna tayo ngayon kasi sarado na tong area na to. So sinasarado to tuwing spring. So this month, this year, sinarado siya ng middle of May. And then hanggang matapos ang summer. So may mga iba't ibang pakulo din dito sa downtown. Ayan, mga ganyan na pwede nyong panoorin. Meron din ditong ito, ni-introduce nila yung mga lakes nila. Ito yung Lake Minnewanka. Yan guys, that's the Lake Minnewanka Gallery. And then ito naman guys ay the Three Sisters. Ayan, yan yung Three Sisters frame. Ayan yung fine art photography ng Three Sisters guys. Sobrang ganda niyan. Yan din yung famous na bundok dito sa Canmore guys, yung Three Sisters na yan. Okay, tapos ayan, may mga nilagay sila dito sa downtown. Ay, ang ganda ng gallery oh. Love oh. Super ganda. Ano to? Ito ata yung old. Oh no. Ito di ko alam, walang nakalagay. Mga painting. Three Sisters. Yung Three Sisters guys. May mga shop din dito. State dito sa Canmore. So guys, tingnan nyo ang mga price ng bahay dito. 349,000. Ito naman ay 2 bedroom, 2 bath. Nasa 689,000. Ito ay 2 bedroom and 2 bath. Nakalocate to sa Bow Valley Trail pero 842,000. Guys, sobrang mamahal ng bahay dito. 3 bedroom and 2 bath located in Mountain Drive, 749,000. So guys, depende sa location, depende kung gaano kabago yung bahay. Pero yan yung mga price ng bahay dito sa Canmore. Kaya siguro talagang kapag gusto mong kumuha ng bahay dito, magka-triple job ka talaga siguro dito guys. Okay, did you see? 4 million? Ah, where? Saan? Oh my god. Ito guys, 4 million. 5 bedroom, 5 bathroom naman to. Dito naman to sa 4th Street, sa downtown located. 4,290,000. Oh my god. So, itong mga area na to ay nasa millions na ang mga bahay dito sa downtown. So, talagang masasabi mo, ang area ng Canmore ay pangmayaman.
Kasi guys, sobrang ganda naman talaga kasi ng lugar. Makikita nyo naman. So, ganun ang mga presyohan ng bahay dito. 5 bedroom, 4 bathroom, 2,500,000. Meron din ditong 5 bedroom, 4 bathroom, 1,900,000. Sa Three Sisters Parkway naman to. Ito ay 4 million din. 4 bedroom, 5 bath. Sobrang mahal guys. Canadian dollars. Ang pinagmamalaki naming downtown dito sa Canmore. Yan guys. Welcome to Main Street. So ito na yon. So ito yung sinasabi kong naka-close na area. And then, yan. Lakad tayo papunta doon. So kahit saan ka dito sa downtown, tumayo. Kung dito sa area na to, naka-face ka doon, ayan yung mountain. And then another mountain here. Yung mga shops na makikita nyo dito. Ito ay nasa main. Oh, meron din dito silang another shop na pwede kang tumingin, bumili. Ang gaganda. Ito ay mga hikaw. I do understand. It's like, oh, look at their distractions. Gaganda nila guys. Oh. Let's go find some food stuff. Ito ay handmade. We'll go one place. Handmade na mga pang-design or jewelry. Evolution. It's like, you gotta give them credit for it. Okay. Tapos meron ditong mga poster guys. Are they selling that one? Yeah. They're selling that one also? Okay. So, another mga shops, another shops there. Meron ding shops doon, may mga candy shops din dyan. Yung candy shop na yan, binibisita at tinadayo din yan dito. They are buying their mga pasalubong. Ayan guys, ang daming mga nakaupo sa labas ng mga bar, chilling, nag-chill lang sila kasi today naman is Sunday, weekend. Dami nagbabike, mga iba't ibang lahi guys, nandito rin. Dito lang sila, oh, kaupo, nag-i-enjoy, may mga music, kumakain, nag-chill, inom ng beer, wine. Ito naman sa gitna, pwede ka mapapicture dyan. Magiging background mo ay yung mountains. Yan. Okay, explore lang kayo dito sa downtown ng Canmore. Marami ditong mapupuntahan, makakainan. May grocery din, mini grocery. Okay. I think Aki will buy me ice cream today. What's that there? Sure. Ay, Ate Danica told me that the ice cream is there. Yeah. There, oh. Let's go. We didn't do picture there, no? Ayan, ang ganda. So guys, pag napadpad kayo dito sa Alberta, huwag nyo kalimutang dumaan sa Canmore. Ang ganda dito, mag-enjoy kayo. Outfit check ng buntis. Taran! Ito, bibili tayo ng ice cream. Try natin dito guys. Isa sa mga dinadayo dito sa downtown ay yung Beaver Tails dessert, ice cream or pies. Meron din dito. Let's see. Ayan yung mga Beaver Tails nila. Guys, strawberry, and for Aki is, what's yours? Vanilla. So mag-ice cream lang muna kami bago namin kayo ulit iikot sa downtown. Not good. Tapos na kami kumain ng ice cream dito sa downtown. Ngayon naman, iikot namin kayo sa ibang part ng dito sa Canmore. So kung saan madalas pumupunta yung mga tao. Guys, ang gaganda ng bahay dito sa downtown, oh. Look!
Ang gaganda din ng price. So today, nakaschedule kami ng car wash. So as of now, what time now? I think 6 o'clock or 6:30. Another area pala guys na dinadayo dito sa Canmore na malapit lang sa downtown ay itong Indian Bridge. So ito yan guys. Sobrang ganda dito kung gusto mo lang naman ng katahimikan, gusto mo ng kapayapaan, gusto mo mag-chill, gusto mo ng peace of mind, you wanna remove your stress or at least less your stress, pwede kang pumunta dito guys sa Indian Bridge. Dito guys sa Indian Bridge, one of the comfort zone of Aki. Especially during winter, kasi pag winter naman, ito yung pinakagusto niya, itong area na yan. Yan, yung mga trees na yan, punong-puno ng white, punong-puno ng snow. So, ang ganda tignan. But for me, the favorite season for me to come here is summer talaga. Yan o. Ganda ng mga puno dito. Summer talaga guys, kasi you can sit in those chairs habang pinapanood mo yung agos ng river. Sobrang tahimik lang. Tapos ayan yung bridge. I-zoom natin yung bridge. Ayan. So yung bridge na yan guys, dinadayo din yan dito kapag may mga gustong magpakasal. Pipictorial sila dyan. Napakadaming tao dun guys oh. Mga naglalakad lang. Gusto lang nilang ma-expose sa scenery or sa beauty ng nature. Kami mga tao din dun oh. Love. Grabe guys, ang lakas ng ano niya, pressure. Kasi nga, may kita nyo yung mga mountains. Wala na talagang ka-yellow-yellow. So, tunaw na lahat ng ice. Love, be careful with your phone. So, yan yung bridge. Maganda rin. Ayan. Yan yung mga mountains. Ganda guys. Dami ditong nagbabike. Kasi tagusan yung mga trail na yan. Trail there, here. And then, meron ding trail dito. Guys, itong river na to ay ito yung Bow River. So nanggagaling yan siya sa Bow Lake. Malayo dito, pero doon yan sila galing. Tapos karamihan ng mga tao nag-paddleboarding dyan or nagkakayaking. Ayan. So from Banff, nagkakayaking sila, tapos hanggang dito sila sa Canmore nag-i-stop. So pag galing ng Banff, pag gusto nilang mag-kayaking, nasa 2 hours yun. Medyo delikado, pero kailangan syempre magaling ka ding mag-handle ng boat. Pressure ng river. So may mga upuan. Hindi lang muna kami umupo dun kasi sobrang init. It's 6:30 na ng gabi, pero sobrang init pa din talaga ng sinag ng araw guys. Look at the mountain. Sobrang nilang ganda. Yung iba makikita nyo na may mga ice pa. Pero hindi na talaga yan yung normal. Talagang parang middle na ng summer, ano? So yan. Yung iba naman, karamihan ini-experience na tumayo dyan at tumalon. So, mga tumatalon dyan para maligo. Sobrang lalim niyan, guys. At grabe talaga yung pressure ng water na yan. Yeah, I think it's still cold. So, bababa daw si Aki. Careful. Is it? Too cold? Oh, sobrang lamig pa daw guys ng river. So ito yung Indian Bridge. Kung mapadpad kayo dito sa Canmore, huwag niyong kalimutan din dumaan sa Indian Bridge. Nakaka-relax dito. So from Banff, most of the people nag-i-stop yung boat nila doon. Doon na nila kinukuha. Tapos doon na rin sila dito na rin sila mag-e-end. Minsan naman doon pa sa baba. So 2 hours yun, yung travel na yun. Ang gandang experience, pero syempre kailangan magaling ka mag-balance ng boat. Napakadaming nagpi-picture taking doon oh, sa area na yun. So hindi na tayo pupunta tatawid doon guys, pero another river lang din yung area na yun doon. Marami nagpi-picnic doon. Yun yung stagnant, parang stagnant water na hindi flowing water, pero part pa din siya ng Bow River. Ito kasi sobrang lakas ng pressure. Doon naman hindi. Marami nagti-swimming doon sa area na yun. So may mga umupo na doon. Nagpi-picture taking sila. May mga upuan doon. Then may picnic area doon sa kabila.
Yan guys. So, nakita nyo na kung gaano kaganda yung Canmore. Kahit saan ka mapadpad dito sa Canmore, talagang sulit. Sulit ang bawat view. Right? Yes. You love Canmore? Yeah. Yeah, he loves Canmore too much. Ang swerte namin na napunta kami dito sa Canmore. Ako, nung unang dating ko dito, bago ko nakuha si Aki, hindi ko ini-expect na ganito kaganda yung town na to. Nagpapasalamat din ako na dito ako napunta at dito din kami naging permanent resident ni Aki. Ang town na to, maraming mga na PR dito, naging permanent resident dahil na rin siguro sa mababa yung unemployment rate din talaga dito sa Canmore. So halos lahat, sa sobrang mahal ng expenses dito sa town ng Canmore, halos lahat talaga ng tao ay kailangan magtrabaho. Pero yun, may mga businesses din, madaming napakasimple at payak lang talaga ng mga tao din dito. Hindi mo ini-expect. Minsan, makakasalamuha mo sila sa Save-On, sa Safeway, nag-grocery. May-ari pala ng McDo, or may-ari na ng Teams, or may-ari na ng mga malalaking establishment or businesses dito sa Canmore. So, ganun lang sila talaga. Sobrang kasimple dito, guys. And sabi nga ng iba, lalo na yung ibang mga nagtuturist dito sa Canmore, iba ang pakikitungo ng mga tao. So sabi nila, minsan daw na sobrang na-appreciate nila yung bawat isa kasi kahit ibang mga lahi or kahit hindi Canadian, talagang ang galing makisama sa mga tourist, ganyan. So they are very polite and gentle with every people here. So hindi namin alam kung they are tourists or they are just also living here in town. Pero yun yung nakukuha namin laging feedback, especially sa Tim Hortons, na ang mga tao daw dito sa Canmore ay iba sa ibang town sa Canada. So sabi nila sobrang kind daw, mga ganun. So nakakatuwang marinig yung mga ganung papuri nila kasi syempre nasa part din kami ng area ng Canmore na yun. 3 years na ako dito and Aki is 2 years na din dito sa Canmore. So sobrang swerte kami na dito kami napunta sa lugar na to. Okay guys, so andito tayo ngayon sa Tim Hortons. Nag-drive-thru na lang kami, hindi na namin kayo pinasok sa loob. Ayan yung mga kasama namin. Yes, what can I help you? Hi guys! And guys, now here, eto na yung bandang padulo na ng Canmore or palabas na ng Canmore. So, isa to sa mga sikat din na pinupuntahan ng mga Canadian. Kagaya niyan guys. Interruption, may mga nagja-jogging, wala nang damit kasi sobrang init na talaga dito. Although hindi naman bawal dito sa Canada na mag-jogging sila ng walang t-shirt. So marami namang gumagawa niyan. Ito guys yung workplace. Ito ang lugar kung saan hindi talaga namin makakalimutan ni Aki, lalo na ako kasi this is the business or work environment that I went for since 3 years. At ito rin ang dahilan kung bakit kami na PR sa Canada. Yan. Hello. Hi there, what can I help you? Kuya Mano, say hi. Hi guys! Like, share, comment, Wow. Vlogging challenge! Very busy today. Oh, really? Busy, you know? Very busy. A lot busy. Yung work area ko, na dati naging work area din ni Aki. Dito pumupunta karamihan ng mga tao bago mag-start ng work. Ate Aiza. Bago sila mag-start ng work. So dito sila dumadaan para kunin yung breakfast nila. So they're satisfied na with the coffee. Welcome to your vlog. Say hi! Hi daw, so welcome to your Ano na? Say hi daw. Okay, so yan yung Tim Hortons guys. And then, meron din dyan sa kapitbahay namin, McDonald's. So yan yung mga establishment na madali nyong mapuntahan kung nagmamadali kayo. Gusto nyong mag-coffee, gusto nyong mag-burger. So meron ditong Tim Hortons and then McDonald's. Guys, kung mapapansin nyo, ito, another construction site. So, mga kino-construct ng mga residentials or another hotels. Yan, ang dami ditong mga pinapagawa ngayon. So, dito makikita na talagang ang town ng Canmore ay progressive or growing. So, yan. Sabi nila, it's a residential daw. Yung iba naman, ang sabi ay it's a hotel. So, ito ay mga hotels na to. Itong makikita nyo dito sa side na yan. Puro hotels yan. So, kapag nag-search kayo, pumunta kayo dito sa Canmore, napakadaming choices ng mga hotels ang bibigay sa inyong options. So, yun. How do you want picture? So, yan guys. Ito yung Three Sisters, oh.
Sabi ko nga sa inyo kanina, kahit saang area kayo dito sa Canmore pumunta, makikita nyo yung mga bundok, lalo na yung pinaka-famous one na Three Sisters. Kahit napagod ka sa work, tapos ito yung makikita mong view paglabas mo ng work, environment mo, or you feel sad kasi nga syempre mag-isa ka pa lang sa Canada. Yan, tinititigan lang namin yung views, and then feeling mo super na-relieve ka na doon kasi talagang kung iisipin mo, grabe, ang swerte ko kasi nandito na ako sa area kung saan hindi ko na kailangan bumiyahe, hindi ko na kailangan mag-spend ng hotels, hindi ko na kailangan mag-book ng flights para lang makarating dito. So one of the famous town in Alberta. So guys, ito yung isa sa mga magagandang hotel din dito sa Canmore, ang Malcolm Hotel. Yan, so dito tayo magsisimula. Makikita natin yung ganda ng mga bahay dito at ganda ng price. So, kayo dyan sa building na yan, at syempre ang makikita nyong view ay yung mga mountains. Magkabilaan yan, harap at saka likod. Yan yung binabayaran dito sa Canmore, guys. Pero bukod doon, syempre ang gaganda naman din talaga ng mga bahay. Wala rin naman talaga kami masasabi. Ganyan, oh. Diba? And then kita yung Three Sisters Mountain na naman. Magsisisi kapag napadpad o pamasyal kayo dito sa Canmore kasi halos walang pinagkaiba to sa Banff. It's crowded, mas mura yung mga rentals, mas mura yung bahay, at saka syempre parehas din naman ng scenic view sa Banff. Ito ay nakita namin sa Tim Hortons. Ngayon nandito na siya. Okay, so ito guys, sobrang ganda talaga dito sa Spring Creek. Ganyan siya. Time check is 7 PM. Nakaalis na tayo ng Spring Creek kung saan maraming mga magagandang buildings and bahay doon na talagang ang mamahal naman din. Ikot naman tayo sa ibang area para makita nyo din ang ganda ng Canmore. So guys, walang filter yan. Talagang ganyan lang kaganda ang scenic beauty ng Canmore. So kung nagbabala kayong pumunta ng Alberta, pwede kayong mag-book lang sa Canmore, mas mura kaysa sa Banff. Then we can go straight. So dito na yung papunta sa bahay namin. Yan. Okay guys, ay kita nyo yan. Sobrang ganda, diba? So another hotel here. So ito na naman ang panibagong hotel dito na pwede kayong mag-book. At yun nga, the more na nakapag-book kayo ng hotel na may mas magandang view at kita yung mountains, the more na mas mahal. So yan yung i-expect nyo sa Canmore. Not only Canmore but also in Banff. So ayun lang guys, pinakita lang namin sa inyo kung gaano kaganda ang town ng Canmore at bakit siya sikat dito sa Alberta. So nakita nyo naman siguro kung bakit. And yun lang, sana nagustuhan nyo yung video na to at huwag kayong mag-hesitate guys na bumisita dito sa Canmore. Sobrang mag-e-enjoy kayo. Maganda dito sa lugar na to. Hindi kayo magsisisi at makikita nyo talaga sobrang refreshing ng place. So that's everything. Thank you so much for watching. See you on our next one. Don't forget to like, share, and subscribe.